Ayun, so, syempre, as a celebrity, parang hindi ako umaamin sa sexuality ko. And with my relationship, medyo nagkaroon ako ng problema sa partner ko kasi iba yung gusto ng partner ko. Kaya medyo nagkaroon kami ng problema na humantong sa breakup namin kasi mas pinili ko yung career kesa sa love. So, yun. And, sir? Ang character ko po dito si Benji, ang bordang boyfriend ni Direk Andoy. So, makikita niyo po kung paano namin, kung paano ang pagmamahalan at kung paano namin nagawa lahat ng mga betrayals, mga ganun po ang takihin namin or ang gaganapan namin ng Direk Andoy dito sa pelikula. My character is Afam. So in the Tagalog, sorry guys, English only, okay? Nosebleed, sorry. So yeah, my character is Afam, and my role is to basically sabotage the rest of the characters to the man. But who are you paired with in the scenes? Andoy, yeah. Direk Andoy. So, alright, Ms. Petit, my last question is for you. Of course, nag-trending po yung parang mga comedy na ginagawa ninyo. Like yung, for example, yung nurse. Yung nurse na, you know, yung parang ganun na comedy na parang slow burn and then malalaman mo na iba pala yung ending. Will that be part of your, you know, part of your character in this film or may iba kayong ginawa? Totally. Hindi. So, ibang pitit ang mapapanood nila dito. Hindi ako medyante dito. So, heavy drama. Hindi, kasi ang partner ko dito, ang husay-husay, si Mr. Arnold Reyes. So, tingin niya pa lang, yung alam mo na mangusap sa bigay luluha, kailangan masabayan mo yun. So ako kasi dito, may anak ako dito. Cesarean siya. Yung anak ko naging asawa ko, ha? Hindi, yung may anak ako na pinaglalaban ko. So basta ganun ang istorya ko dito. Basta ang saya-saya. Tapos lahat ginawa ko na pinapagawa sa akin. Hindi ako dito nag-double. Diba direct? Na pwede naman mag-double eh. Yeah. Pero kasi medyo Pwede ka nito. Wow. Kasi medyo mahirap talaga. Medyo mahirap talaga yung mga eksena. So tatalon ka sa falls na sa panaginip hindi ko yung ginawa. Tapos yung umaakyat po ako sa bundok na natapilong ako na yung pa ako parang singkamas na. Yung laban lang. Ang laki-laki na lang pa ako, oo. Pero kasi tawag dito, ibang pinito, so abangan niyo po. Alright, thank you so much po. Thank you. Thank you. Thank you, John Boy of Kumagkaw. Next po, Cesar from Net25. Kayo na po. Yung question ko po is for Christian. Kasi 2016 you won Best Supporting Actor sa Die Beautiful. Hindi lang sa MMFF, kundi sa iba't ibang award giving ba. Then by 2021 you won Best Actor sa pelikulang Big Night, another entry sa Metro Manila Film Fest. Tapos yung ibang pang movie like Panty Sister, Signal Rock na bahagi rin ng iba't ibang film festival. Talagang may mga tumatangkilik, maraming Pilipino. Do you believe na yung kapalaran mo bilang isang actor, nakapokus talaga o nandun talaga sa mga film festival? Paano ko ba po? Siguro po. Paano ko po? Taka lang po. Baka po nagkakataon lang na awa ni God, nabibigyan ako ng mga pelikula na napapasali sa mga film festivals. Kasi pag ino-offer naman po sa akin ng pelikula, hindi ko agad nalalaman kung pang festival ka to o dito isasali, nalalaman ko na lang later on.
Kagaya po nito, hindi ko alam ng for MMFF pala to. When this was offered to me, sinabi lang sa akin, Direk Lemlor kayong director. I said yes because nagkatrabaho na kami before sa isang advocacy film na pinuduce ni Tito Boy. Sabi ko gusto ko ulit siya makatrabaho. Ayun, for MMFF pala. Ang galing. Oh, may follow-up question po is for Direk or yun naman cast po na pwede sumagot. Yung connotation po na kapag broken-hearted ka, mas okay po na mag-road trip ka na lang or bumiyahe. Ito po ba yung gustong iparating ng pelikula sa mga audience? And the same time po, para ilayo po sa iba pa pong mga negative things na pwedeng gawin? Pag naman you're trying to heal from a broken heart, iba-ibang proseso natin. Ako, pumupunta ako sa bahay namin sa Mauban, sa Quezon. Kasi doon, I feel love. Tanggap ako doon. So parang napupunuan yung nawala. So sa pelikulang ito, makikita natin kung ano nga ba yung iba-ibang proseso ng pag-move on ng bawat characters. And hopefully, sa proseso ng mga karakter na yan, may makita ang ating audience, may matouch lang tayo isa, dalawa, lima na tao habang nanonood ng pelikula na, okay, ganun pala. So, kung broken-hearted man sila while watching it, I hope it can help them. Kung hindi man broken-hearted yung nanood, sana ma-experience din. Oo, so gusto ko lang sana while watching it, kasi iba-ibang personalidad yung mga characters. So I just want the audience to travel with them vicariously through our film. Sana by watching the film, makarelate sila na, I think I am Iya. Or I think I am Marvin Yap or Miss Petit or TJ or Direk Andoy na ako yun. So makarelate sila. So, and kung may matulong man in the process sa kanilang pag-heal, mapasaya namin sila. And maparamdam namin sa kanila na after the heartaches, pwede kang makakaramdam ka rin ng it's not forever. Makakaramdam ka rin ng ligaya. Ngingiti ka pa din after. Story niyo po ba ito? Hindi po. Ito po ay story ni Mr. Lex Bonife. Nandito siya ngayon. The script was originally written last 2017 pa. So, sabi ko, bilang natuloy, so sabi ko kay Lex, can I hold on to that project? Gusto ko siyang, sobrang naging special sa akin ng project na after 5 years, sabi ko, gusto ko talagang mangyari itong pelikulang ito. And luckily, biglang dumating sila, Boss Bench, ang BMC, ang Smart Films, at nag-materialize yung pelikula. It was originally written for all female characters before. And then, nung nakausap ko si Boss Bench, this was, nagsisimba kami sa package sa Turunga. Biglang tumawag siya, out of nowhere. Biglang, hi, do you have a project for me? Do you have a material for me? I have a material in mind. Baka po magustuhan nito. Pero sabi niya, gusto ko LGBT themed film. Sabi ko, well, I have a perfect project in mind for you. So yun nga, so medyo tinwig namin ng konti ni Archie Del Mundo, who's also here. Isa sa mga co-writers namin sa pelikula. Actually, he did most of the writing. Si Archie Del Mundo. Archie, asa ka? Nasa baba, kumakain ng burger. Ito po pumasok sa scene si Christian. Si Christian, personal choice ko. Si Christian, personal choice ko kaagad. And then syempre, respeto sa mga producers, pina-approve ko muna sa kanila. And nung nakita nila yung roster ng cast na gusto kong mangyari, napangiti kaagad sila and nakita nila kaagad yung roster ng characters na pwede mong pigain. Ang sarap nilang pigain sa shooting kasi sobrang walang limit yung kaya nilang gawin. Ang sarap pigain ng acting. Ang sarap makatrabaho yung ganung klaseng artista and lahat sila ganun. Yung hindi, walang roof, walang limitation.
na gawin mo to, gawin mo yan. And lahat ng checklist sa menu na ibigay nila sa amin and more. So yun yung sabi ko nga kanina, sobrang sarap na mahal nila yung project just like the way I do, parang yun. Nasa lang po, yung teams, pinakanta niyo po silang lahat sa team song po ng pelikula. Yung sa panood Sa tingin niyo po ba papasok ito o papasa ito para maging best original team song? Lahat naman kami, parang gumagawa kami ng pelikula, not thinking of the awards. Walang festival in mind, walang ito mananalo to, let's do this to win an award. Yung nagsisimula muna, yung germ of an idea, nagsisimula muna siya sa gusto kong gawin to without the awards in mind. And siguro nakita naman ng jury yung merit ng pelikula na it's worth including sa MMFF. Okay, thank you so much, Direk. Now we are down to the last two questions. Last two na lang po, so meron po naka-standby. So, no worries po, after the Q&A po on stage, pwede po tayo bumalik ulit sa pocket interviews. Thank you so much. Next, Ms. Katang Tibayan, nag-uulat. My question is for Teach. Teach, last time kasi wala ka dun sa press conference, but what for you is the most challenging part of the taping or shooting? Tapos, what's your greatest takeaway sa movie? At ano ba yung advice na maibibigay mo sa mga single, broken-hearted this Christmas? Dun muna tayo sa ano bang challenging sa taping namin. Actually, hindi siya meron isang beses kasi parang binagyo tayo direct sa Pagudpod-Digan, ay sa Ilocos, sa Pagudpod. So binagyo kami, so parang the whole time, ang lalakas ng alon, and nakakakaba kasi syempre ang dami namin doon. Hinahabol tayo ng bagyo. Oo, hinahabol, talagang hinahangin. So hindi namin alam kung itutuloy namin yung taping, tutuloy namin yung shooting namin, pero nag-decide na umuwi na lang kami dahil sobrang delikado. At buti na lang po talaga, nag-uwian kami kasi after nun, nagbaha na, yung buong bridge na umapaw na ng tubig, so munti na kami ma-stop. So, isa yun sa mga challenging, pero yung travel kasi namin, hindi ko siya nakuha as challenge kasi nag-enjoy kami. Parang workation, so talagang na-enjoy ko to, imbis na na-challenge. And Takeaway mo naman sa movie? Takeaway is, yung makatrabaho lahat to, mga kasama ko to, kasi parang pinangarap ko lang, parang sa totoo lang, pag tinatanong ako, parang feeling ko, first time, pero feeling ko ganap na artista na ako kasi nakapasok na ako ng MMFF. Tapos makakatrabaho ko pa, best actor, best actress, mga director na magagaling. And then, yes, yun yung best siya doon. Tapos, but yun lang, yung takeaway ko is yung experience ko with them, mga natutunan ko when it comes to acting at saka sa pakikisama sa set. And kung paano mahalin yung trabaho. And lastly, yung sa mga, mapapayo ko sa mga single ngayong Pasko, hindi kayo nag-iisa, pare-parehas tayo. But tulad ko, I always look at the brighter side at hinihintay ko dumating ng kusa. At saka, maraming nagmamahal sa'yo. Huwag mo isipin na pag wala kang jowa, hindi ka na worth it. Nandiyan ang pamilya mo, mga kaibigan mo, nandiyan ang mga taong nakapaligid sa'yo na pinapakita na mahal ka. So, huwag mo sila i-take for granted. Lalong-lalo na ngayong Pasko, kaya ipakita natin sa lahat kung gano'n natin sila kamahal. Yeah. Thank you, TJ, for that wonderful answer. Anyone can answer for this. Pamuli na lang po, ano po bang maasahan sa float ninyo sa Sabado? Can you give us like a description or anything? Baka gayahin. Ang daw sabihin sabi ni Kuya Mel. Baka gayahin. Idea It will be, very simple lang siya, pero very nostalgic. Babalik ka sa dekada 60, 80, 90, na pag nakita mo, ito yung pelikulang, ito yung nakikita ko dati pag yung nanonood ako ng pelikula. Yung ang sarap sa pakiramdam, very nostalgic. Emo, broken hearted eh. Broken heart strip. So, ewan ko lang,
idea ng mga producers namin to, and nung binanggit nila yung idea, sabi ko, ang ganda. So, huwag ko sabihin sa akin nila Kuya Bel, tsaka ni Kuya Roldan. Pero, pag nakita nyo, mapapangiti kayo kasi it will bring you back to the olden days nung nanonood tayo ng pelikula. Yun po. Thank you po. Exciting. Ito po, ang susunod naman tayo. Meron ba yun? Meron. Sorry po, bro. Yung parang yung float niya, parang mga panahong masigla pa ang sinehan. Mga ganun, kasi hindi na naabutan ng mga Gen Zs yan. Parang ipaalala sa kanila na tayo magbalik ulit. Yun, ibalik natin yung dating sigla ng sinehan, mga pelikulang Pilipino. Yun. Tsaka yung float namin kakaiba, may ice cream. Ice cream float. Yun. Love it. Thank you, Tarang. Broken Heart straight down to memory lane. Okay, next. Hello po. Pa-follow up na lang ako dun sa question ng sa float. Kasi di ba ibig sabihin nito, kailangan huwag talagang magpatalbog kasi ang LGBTQ is known for very colorful, artistic, and everything. Pwede ba ninyong sabihin na kahit doon sa float, talagang eksena ng eksena mapapanood ng mga tao, makikita ng mga tao? Yes, ako eksena talaga. Kasi isa sa disenyo namin, may overpass yung float namin. So, pwede tumawid yun yung mga usa. Oo. Anong klase mga kulay ang makikita namin sa float? Sabihin ko na po, totoo. Okay. Sipigin po yung float na. Bomba yan. Kasya kami, galing ng Amerika. Alam mo na. Saan di kami mag-prepare na? Pero simple lang siya, sabi nga ni Direk, pero meaningful. Yun ang lang masasabi ko. May statement. Yes. Okay. Last question na lang kay Jay, follow up na lang. Kasi kinikwento mo kanina, ang ka-eksena mo dito is si Direk Andoy. Diba? Meron kayong intimate scene, etc. Kumusta ka-eksena ang isang director at actor na rin at the same time? Bagong route. Nilook forward ko yun nung nalaman ko na ako yung na kami ni Direk Andoy yung magkaka-eksena. Kasi sa sobrang tagal, na-direct niya na ako sa theater, na-direct niya na ako sa TV. Sa film, hindi pa niya ako na-direct. And then, kaibigan ko rin siya. Pero pag mas nilook forward ko yung magiging ka-eksena ko siya doon sa mismong sa shooting day namin. And lahat po ng mga ginawa naming scenes together ni Direk Andoy, nagawa namin siya ng smooth, ng maganda, maayos, at nakakapag-improvise kami kasi meron po kaming foundation as friend and bilang magkasama kami sa theater before and nagawa naman namin yung gusto ni Direk Lem doon sa mga characters na hinihingi ni Direk Lem sa amin. So, excited po ako na mapanood ninyo yung ginawa namin ni Direk Andoy dito sa Broken Hearts. Dinirect ka din ba dito ni during the shoot nung inyong eksena? Actually, meron po kami. Kinabahan naman ako. Blessing. Sana may okay lang. Actually po, meron kami isang eksena lang na binigyan ko lang ng free will si Direk Andoy na gawin niya yung gusto kong gawin niya sa akin. So, nakailang takes kami. And then nagkaroon ako ng pasa, pero 2 days, 3 days lang naman. So, okay lang naman po. At least na-pull off namin yung kailangan sa eksena. Okay. Thank you. And good luck po sa inyo lahat. Ano yun? Bulong lang yun. Ng float. Next po, ito po ay mula pa sa US. Siyempre po, Mr. Bradford Atkins. So, last 3 questions na po. Sure na. Last 3 na lang po talaga. Salamat.